Ang hangin ay malamig at unti-unting bumubuhos ang ulan na tila may dalang lungkot. Sa isang sulok ng abalang kalsada, may isang batang lalaking nakatayo. May bitbit siyang mga sampagitang nakasabit sa lumang karton at sa kabila ng lakas ng ulan, patuloy pa rin siyang nag-aalok sa mga dumaraang tao. Bili na po, sampagita po, 50 lang po. Ngunit karamihan ay dumaraan lamang ni hindi siya tinitingnan. May ilan pang nagtatakip ng bag at umiwas para hindi siya madikitan ng basang bata. Ang kanyang pangalan ay Noel, 10 taong gulang, at araw-araw siyang nagtitinda ng sampagita para sa kanyang ina na may sakit. Ang ama niya ay matagal nang wala. Umalis nang siya'y 3 taong gulang pa lamang. Mula noon, si Noel na ang naging sandigan ng kanyang ina. Basa man, pagod man, tuloy lang siya. Habang ang mga tao ay nagmamadaling magtago sa ulan, si Noel ay nakangiti pa rin. Sa kabilang panig ng kalsada, isang magarang itim na kotse ang nakahinto. Sa loob nito, isang babae, si Alma. Isang matagumpay na negosyante, ngunit tila laging may kulang sa puso. Ilang araw na siyang balisa, iniwan siya ng asawa at ang anak niyang Thénardier ay halos hindi na siya makausap. Habang nakatitig siya sa labas, napansin niya ang batang nagtitinda ng sampagita. Basang-basa, nanginginig, ngunit tila payapa. Pinanood niya ito ng ilang sandali, bago niya narinig ang mahinang katok sa bintana ng kanyang sasakyan. Si Noel yun, ma'am. Bili po kayo ng sampagita. Kahit isa lang po, para po makauwi na kami ni nanay. Tiningnan siya ni Alma mula ulo hanggang paa. Basa marumi, pawisan kahit malamig. Umalis ka nga diyan. Hindi mo ba nakikita umuulan? Singal niya sabay sara ng bintana. Napayuko si Noel, ngunit hindi siya umalis. Dahan-dahan niyang inilagay sa windshield ng kotse ang isang pirasong sampagita at sabing, "Para po sa inyo yan, ma'am. Libre na po. Baka po gumanda pakiramdam nyo." Pagkatapos nun, tumalikod siya at naglakad palayo sa ulan. Tahimik. Ngunit tila may tinamaan sa puso ni Alma. Bumaba siya ng sasakyan, hawak ang payong at sinundan ng bata. Nakita niyang nakasilong ito sa lumang waiting shed. Nanginginig habang binibilang ang mga nalalabing sampagita. "Hoy bata!" tawag niya. Paglingon ni Noel, nagulat siya. "Ma'am." Lumapit si Alma, inabot ang payong at pera. "Ito, tanggapin mo. Bumili ako nung kanina mong alok." Ngumiti si Noel, ngunit mahinang tumanggi. "Salamat po ma'am, pero may mga bumili na po sa iba. Baka po mas kailangan niyo po yung payong, basa rin po kayo." Napahinto si Alma. Parang tumigil ang ulan sa paligid nila. Ang batang ito, kahit nanginginig sa lamig, iniisip pa rin ang kapakanan ng iba. Naluha siya. Lumuhod siya sa harap ng bata sabay sabing, "Pasensya ka na anak, hindi ko dapat nasigawan ka kanina. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganito. Parang nakalimutan ko na kung paano maging mabuting tao." Ngumiti si Noel, pinahid ang luha sa mukha ni Alma at marahang nagsabi, "Okay lang po yun ma'am." Sabi po ni nanay, "Lahat ng tao may mabuting puso, minsan lang tinatabunan ng problema." Pag-uwi ni Alma, hindi siya mapakali. Habang nakahiga sa kama, sumagi sa isip niya ang ngiti ng batang iyon at ang mga salitang binitiwan nito. Kinabukasan, bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita si Noel. Ngunit wala na ito roon. Tinanong niya ang mga nagtitinda sa paligid. "Si Noel po?" "Nilagnat po kahapon, ma'am. Dinala raw sa health center." Dali-dali siyang nagpunta ron. At doon, nakita niya si Noel na tutulog sa tabi ng kanyang ina. Payat, maputla, ngunit may ngiti pa rin sa labi. Tahimik na umupo si Alma sa tabi nila at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nagdasal siya. "Panginoon, salamat sa batang ito. Ginamit mo siya para gisingin ang puso kong nakatulog sa luho at sakit." Mula noon, si Alma ay madalas nang tumulong sa mga batang nagtitinda sa lansangan. Binuksan niya ang maliit na tindahan para sa mga katulad ni Noel, at sa bawat sampagitang ibinibigay sa kanya, naaalala niya ang araw na tinuruan siya ng isang batang basa sa ulan kung ano ang tunay na kayamanan sa buhay. Moral na aral: ang kayamanan ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung gaano mo kayang magbahagi kahit wala ka. Si Noel, isang batang dukha, ay may pusong mas mayaman kaysa sa sinumang nagmamay-ari ng gintong palasyo. Ang ulan na bumabasa sa kanya ay parang biyayang dumadalisay. Hindi siya nilulunod ng unos, bagkus ay tinuturuan siyang tumindig. Sa buhay, may mga sandaling kailangan mong mapuno ng luha upang matutong magmahal muli. Minsan,
Ang pinakamagandang aral ay dumarating sa anyo ng isang batang marunong nang umiti kahit sa gitna ng ulan. Mateo 5:3. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!